tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang ulat ang inilabas ng United Nations hinggil sa lumalalang krisis sa Sudan. Ayon sa UN, mahigit 1,000 sibilyan na ang nasawi dahil sa mga pag-atake ng drone sa unang 5 buwan pa lamang ng taong 2026. Ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga namamatay ay direktang iniuugnay sa mas pinaigting na paggamit ng mga unmanned aerial vehicle sa madugong digmaang sibil. Ang nakapanlulumong balitang ito ay kinumpirma ni UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk sa kanyang talumpati sa Geneva, Switzerland. Sa harap ng UN Human Rights Council, binigyang diin ni Turk na ang labanan sa Sudan ay hindi lamang lumawak kundi naging mas marahas pa dahil sa pagdami ng drone strikes. Ayon sa kanya, ang mga modernong sandatahang ito ay nagdudulot ng walang kapantay na pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Sinabi ni Turk na ang mabilis na pag-usbong ng drone warfare ay nagpapakita ng isang bagong yugto ng karahasan sa rehiyon. Ang mga drone na ginagamit sa labanan ay hindi lamang nagtatarget sa mga militar kundi madalas ding tumatama sa mga pamayanan ng mga sibilyan. Dahil dito, ang mga simpleng mamamayan na walang kinalaman sa gulo ang siyang nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa digmaang tila walang katapusan at patuloy na nagpapahirap sa buong bansa. Bukod sa libu-libong nasawi dahil sa mga bomba mula sa himpapawid, nagbabala rin ng UN tungkol sa malawakang kaso ng karahasang sexual sa Sudan. Kabilang sa mga naitalang pang-aabuso ang talamak na panggagahasa na ginagamit bilang taktika ng digmaan. Ang mga kababaihan at kabataan ang pangunahing biktima ng ganitong uri ng karahasan na nagiiwan ng malalim na sugat sa lipunan at emosyonal na trauma sa mga biktima. Upang maunawaan natin ang pinagmulan ng trahedyang ito, balikan natin ang simula ng labanan noong Abril ng taong 2023. Ang hidwaan ay sumiklab ng mag-away ang dalawang pinakamakapangyarihang pinuno ng militar sa bansa. Ang dating magkakampi sa gobyerno ay nag-away dahil sa kapangyarihan na nagbunsod sa mabilis na pagbagsak ng Sudan sa isang malawakang kaguluhan na umabot na ngayon sa iba't ibang panig. Ang digmaan ay pinamumunuan ng dalawang pangunahing paksyon, ang opisyal na hukbo ng Sudan sa ilalim ni General Abdel Fattah al-Burhan at ang paramilitary group na Rapid Support Forces o RSF na pinamumunuan naman ni Mohamed Hamdan Dagalo na mas kilala sa tawag na Hemedti. Ang tunggalian ng dalawang general na ito para sa ganap na kontrol sa bansa ang siyang sumira sa pangarap ng mga mamamayang Sudanese para sa demokrasya. Nagsimula ang madugong labanan sa kabisera ng Sudan na Khartoum kung saan ang mga kalsada ay naging larangan ng digmaan sa pagitan ng militar at RSF. Gayunpaman, hindi nagtagal at mabilis na kumalat ang karahasan sa iba pang mga rehiyon ng bansa, partikular na sa Darfur at Kordofan. Ang paglawak ng digmaan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak ng mga infrastruktura, ospital at mga paaralan na lubhang kailangan ng publiko. Matapos ang mahigit 3 taon ng walang humpay na karahasan, idineklara ng United Nations na ang Sudan ang kasalukuyang may pinakamalalang krisis sa humanitarian at displacement sa buong mundo. Ang antas ng pagdurusa ng mga tao rito ay hindi pa nakikita sa kasaysayan kamakailan. Milyon-milyong pamilya ang nawalan ng tahanan at kabuhayan at napilitang lumikas ng walang tiyak na patutunguhan para lamang mabuhay. Ayon sa pinakahuling datos mula sa mga ahensya ng UN, tinatayang nasa 13.36 na milyong tao na ang sapilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Marami sa komunidad ang naglalakad ng ilang araw sa ilalim ng matinding init upang makarating sa mga evacuation camp o kaya naman ay tumatawid sa mga kalapit na bansa. Ang mga kampong ito ay kulang na kulang sa mga pasilidad at mabilis na kumakalat ang mga sakit. Iniulat naman ng World Health Organization na mahigit 20 milyong mamamayan ang nangangailangan ng agarang tulong medikal dahil sa pagbagsak ng sistema ng kalusugan sa bansa. Bukod dito, may 21 milyong katao naman ang nakararanas ng matinding gutom at nangangailangan ng tulong sa pagkain. Ang kakulangan sa nutrisyon ay nagiging sanhi na rin ng pagkamatay ng maraming bata sa mga evacuation center. Bagamat mahirap makuha ang eksaktong bilang ng mga namatay sa digmaan, magkakaiba ang pagtatansya ng mga grupo. Ayon sa Armed Conflict Location and Event Data Project o ACLED, nasa 56,000 tao na ang nasawi. Subalit naniniwala ang iba pang mga eksperto at organisasyon na ang tunay na bilang ay maaring umabot sa mahigit 100 at 50,000 o higit pa dahil sa maraming nasawi na hindi na itala.
Inihayag din ng mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao na ang mga labanan sa Sudan ay kinapapalooban ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Kabilang dito ang malawakang panggagahasa at mga pagpatay na nakabatay sa etnikong pinagmulan, lalo na sa rehiyon ng Darfur. Ang mga gawaing ito ay malinaw na paglabag sa batas ng digmaan, ngunit patuloy na ginagawa ng magkabilang panig ng walang takot sa parusa ng batas. Sa kabila ng mga panawagan para sa tigil putukan, ang krisis sa Sudan ay hindi nagpapakita ng senyales ng paghupa. Sa halip, mas nagiging sopistikado ang labanan dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Ayon sa pagsusuri ng ACLED noong Hunyo, ang digmaan sa bansa ay tuluyan ng nagbago at naging isang labanan na pinangungunahan ng mga drone na nagpabago sa tradisyonal na pamamaraan ng pakikidigma sa rehiyon. Ang magkabilang panig ay mabilis na nag-aangkop ng kanilang mga taktika militar upang makasabay sa makabagong teknolohiya. Gumagamit sila ng mga drone para sa surveillance, pagtukoy sa posisyon ng kalaban, at direktang pag-atake gamit ang mga eksplosibo. Ang karerang ito sa pag-armas ng mga drone ay nagpapakita na walang balak sumuko ang bawat panig at handa silang gumamit ng anumang paraan upang talunin ang kalaban. Isang natatanging aspeto ng digmaang ito ay ang pag-usbong ng tinatawag na drone-on-drone combat, kung saan ang mga drone ng militar at RSF ay direktang nagtutunggali sa himpapawid. Ang ganitong uri ng labanan ay nagpapakita ng mataas na antas ng teknolohikal na kompetisyon sa pagitan ng dalawang paksyon. Ang himpapawid ng Sudan ay naging isang dynamic na battlefield kung saan ang mga makina ang naglalaban para sa kontrol. Ang mabilis na pag-unlad na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong mundo hinggil sa lumalaking papel ng automation sa pakikidigma. Maraming eksperto ang nagbabala na ang paggamit ng mga autonomous weapon systems ay maaaring mag-alis ng kontrol ng tao sa pagpapasya kung sino ang dapat mabuhay o mamatay. Ang kawalan ng moral na desisyon sa panig ng mga makina ay naglalagay sa mga sibilyan sa mas malaking panganib. Dahil dito muling binigyang diin ng United Nations ang pangangailangan para sa mas mahigpit na internasyonal na regulasyon na mamamahala sa paggamit ng mga autonomous na sandata. Nanawagan si Volker Turk sa mga bansa na magkaisa upang lumikha ng mga batas na pipigil sa tuluyang pag-abuso sa teknolohiyang ito. Kung walang regulasyon, ang mga drone ay maaaring maging permanenteng kasangkapan sa paggawa ng krimen. Sa kanyang pahayag, nag-iwan ng isang matalim na babala si Turk. Sinabi niya na ang mga autonomous na sandata ay hindi kailanman dapat maging lisensya para sa paggawa ng mga karumal-dumal na krimen sa digmaan. Ang pahayag na ito ay isang direktang panawagan sa konsensya ng mga lider ng militar sa Sudan at sa buong mundo na igalang ang karapatang pantao at protektahan ang mga walang laban na mamamayan mula sa karahasan. Habang patuloy na nagaganap ang trahedyang ito, marami ang pumupuna sa tila mabagal na tugon ng pandaigdigang komunidad sa krisis sa Sudan. Ang kawalan ng sapat na atensyon mula sa media at kakulangan sa pondo para sa humanitarian aid ay nagpapalubha pa sa sitwasyon. Ang mga mamamayang Sudanese ay tila nakalimutan na ng mundo habang sila ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng ulan ng mga bomba mula sa mga drone. Sa pagtatapos, ang krisis sa Sudan ay isang malinaw na paalala sa sangkatauhan tungkol sa panganib ng walang kontrol na paggamit ng makabagong teknolohiya sa digmaan. Habang patuloy nating pinapanood ang pag-unlad ng agham, huwag nating kalimutan ang halaga ng buhay ng tao. Ako po ang inyong tagapagbalita, patuloy na magbabantay sa mga mahalagang pangyayari sa ating mundo. Manatili tayong mapagmatyag at may pakialam.